Estado ng mga ospital mula sa tumataas na kaso ng COVID-19 at influenza-like cases ating pag-uusapan kasama si Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI. Dr. de Grano, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ninya at Eunice at sa ating pong mga nanonood nakikinig. Opo. Dr. de Grano, ayon po sa datos, tumaas po ang positivity rate ng COVID-19, partikular dito sa NCR. Kumusta naman po ang utilization rate sa mga member hospitals po ng PHAPI? So far na right now po, very manageable naman po. Kasi although tumaas ng konti ang mga cases, most of the cases po are hindi naman kasi identified, kasi hindi ngayon mandatory ang pagpapatest sa COVID, So probably yung mga nakikita nating positive baka mas madami pa actually kaysa sa diyan. Pero dahil ang mga symptoms po kasi ngayon hindi kasing serious ng mga dating sintomas ng COVID. So yung iba po nagpapa-isolate na lang at umuwi na lang sa bahay. Nag-a-isolate na lang po sila sa kanilang mga tahanan. Opo. Dr. de Grano, sa ngayon po ba, kamusta po yung mga pasyente na ina-admit sa mga pribadong ospital dahil sa COVID-19? And on average po, gaano po ba kalaki ngayon ang occupancy ng mga pasyente na may COVID-19 sa mga pribadong ospital? Sa mga pribadong ospital po, hindi naman po ganun kadami to the point na nagkakaroon tayo ng surge katulad ng dati. Actually, kung makikita po natin, karamihan po doon sa mga na-admit ay low risk. At yung iba po ay incidental COVID pa. Hindi ito yung mga talagang sasabi natin na kaya nag-admit ay dahil masama ang lasa at ang simptomas nila ay talagang nagpo-point sa COVID. More or less, yung karamihan po dun sa mga na-admit po ay pag tinest lang sa COVID dahil may mga ilang symptoms. Yun po, minsan ay ang tingin nila, nagpa-positive lang. Pero yun talaga pong mababa pa rin yung mga talagang positive sa COVID. Opo. Ngayon po ay nagsimula na ang holiday celebrations at Christmas rush sa mga malls. Kung hindi po maiiwasan ang pagkalat muli ng COVID-19, nakahanda naman po ang ating mga member hospitals dyan po sa inyo sa PHAPI para tugunan ito? Opo, ang mga hospital naman po hindi nagsara ng mga kanilang isolation areas. Talaga pong yung dating COVID areas, sinyift na po namin sa parang infectious disease areas. So lahat pong mga contagious diseases, infectious diseases, ay doon po namin pinapadala. At yung mga COVID din po, nilalagay namin doon sa mga isolation areas. So ang ating pong mga hospital right now ay ready po kung sakali man dumami ang talagang kaso neto. Opo. Alright. Sir, how about naman po yung mga matataas na kaso ng influenza-like illness? Kamusta naman po kaya yung mga admission sa mga pribadong ospital, lalo na po ngayong panahon ng holiday season? Yun po ang nakita namin na dumadami talaga yung flu-like illnesses. Kasi talaga namang dahil din siguro sa panahon, malamig, tapos biglang uulan, biglang iinit, gano'n. So, medyo sa ganito pong pagkakataon situation, usually sa last quarter of the year, talagang dumadami po yung mga kasong yan. And then, ang mga hospital naman po, if talagang needed lang na sila i-admit, yun lang po ang ina-admit sila. Halimbawa po, yung mga bata and then yung mga highly vulnerable na population na may mga comorbidities o kaya immunocompromised. Yan po ang talagang pinipilit naming ma-admit nang sa ganun po ay ma-monitor sila dun sa mga ganyan na infectious diseases, upper respiratory tract po. Opo. Sa health situation po ngayon sa bansa mula sa COVID-19 increase and influenza-like illnesses, do you think po ay malaki yung posibilidad na lumobo ang utilization rate ng mga private hospitals matapos po ang holiday season ngayong taon or during the holiday season?
Hopefully naman po wag mangyari yan. Pero ang ini-expect po namin ay baka dumami yung mga after Christmas ay yung mga ibang klase po ng sakit like hypertension, diabetes, yung po hypercholesterolemia. Dahil yan po ang usually nangyayari pag sobra tayong nag-i-indulge sa mga gano'n ng walang control sa pagkain. Ano po? So hopefully naman bababa na yung incidences ng ating upper respiratory tract infections unless po dumami pa yung mga kaso nito nang nagagaling sa ibang bansa. Ano po? So hopefully naman hindi na tayo mapuno ng ganyan dahil po sa mga sakit na hindi natin alam. These are more of viral diseases po kasi yan. Opo. Pero self-limiting naman po. Alright, bilang panghuli na lang po, Doc, ito po, ano po ba maipapayo nyo o paalala sa mga kababayan natin? Lalo na po ngayong marami sa atin ay nasa labas dahil nga po uma-attend ng mga parties at kapaskuhan. Iyon lang po. Siguro ingat din po tayo. No? Dapat natin huwag kalimutan yung ating mga minimum health protocols. Maghugas po tayo ng kamay, hand washing, and then always po, lalo sa mga vulnerable population, yung pong may comorbidities, yung pong immunocompromised, umari talagang pilitin po natin na mag-mask tayo at para nang sa ganun ay maiwasan po natin ang pagkahawa. Kasi hindi po natin alam kung sino ang makakasalamuhan natin. Ano po? At kung maaari pong iwasan yung mga masyadong mga siksikan na area, ay huwag na po natin puntahan at at saka yung areas po na walang masyadong ventilation. Yun lang po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PAPI.